electrical heater. Actually, meron namang heater dito sa taas. Pero kuryente kasi siya sa ceiling. So, para makatipid tayo, gagamitin natin ang taka-uni. So, ito yung kahoy. Actually, hindi pa namin kabisadong magsindi. Marunong na kami magsindi, pero minsan parang nagda-doubt pa rin kami kung tama ba yung ginagawa namin. Kasi madali lang siyang lumamig. So, ito na. Ito, punuin lang natin. Come on. Pakita ko sa inyo. So, ayan. So, dito na rin kami nagsampay kasi syempre mainit siya. Kasi sa labas, malamig pa rin kahit springtime na. Kasi pabago-bago pa rin yung panahon. Minsan nga, nag-i-snow pa rin siya kahit pa summer na. So, eto, buksan daw, sabi. Buksan para pumasok yung hangin. Yan, yung loob. And then, kailangan buksan din dito sa taas. Which is, uy, natanggal. Ayan. Kasi matangkad siya masyado doon. Sa kanila, madali lang siyang hatakin kasi matangkad sila. Ako, hindi man ako kadangkaran, so kailangan kong pumatong dito sa upuan. Ayan na. So, lagyan natin ng kahoy. Sabi, punuin. Punuin ng punuin. So, dahil kulang siya, kuha tayo ng kahoy sa labas. Yan. Sama ko kayo, kuha tayo ng kahoy sa labas. Araw, pero still malamig. Daming kahoy dito, guys. Nagtataka yung may-ari, bakit ang bilis maubos? Kasi ang lakas namin kumain ng init. Yan, kita nyo? Sabi nila, mahal daw yung kahoy. Yung isang truck daw nito is mga 400 daw. Euro. So, ang swerte naman namin at libre naman siya. Libre ng may-ari. Kasi sa paligid dito, puro mga kahoy. Yan. Diba? Kalibre kami. Yan, puno na. Mabigat na yan. Para sa sauna tsaka sa taka-uni. Yo! Bigat. Yo! Uy. Siyempre, lock natin to. Yan.
Magsindi na tayo. Maliit lang ang kailangan natin. Yung ganito daw, ito yung pangsindi. Actually, malaki na nga ito eh. So, close the door. Ayan. Hanggang sa yan, hindi na siya. And so ngayon, it's only 50 degrees below. So later, tingnan natin kung ilan ang mararating niyang init. Okay, so according to the teacher, charot, pag natunaw na daw yung mga kahoy, nagiging apoy na siya lahat, huhulog siya doon sa likod. I mean, doon sa baba. Tapos, meron kang bubuksan dito. It's a little bit tricky because kind of difficult to open this one here. So, mahirap siyang buksan dito. Ako nahirapan ako dito magbukas actually. Kasi parang wala siyang ano eh. Wala kasi siyang parang hawakan ba. Try natin. Gonna be my first time to use this thing, but it's too short, so it doesn't work. Mahirap talaga siya dito. Dito ako nahihirapan eh. Maliit kasi siya. So, kailangan mo siyang buksan para ilaglag yung sarili mo. Charot. Para ilaglag yung apoy. Yun, gotcha. Yun. Hindi ko alam kung nakikita nyo, but I'm able to open it. So, ayan siya. Ayan, yan. Yan. Ang hirap siyang buksan. So, ilaglag na natin silang lahat. Ay, naku, meron pang hindi natunaw. Itong ayaw ko yung hindi sila sabay. Dapat kasi sabay silang lahat. Ba't hindi kasi kayo sumabay? Yan, and later on, ipapakita sa inyo. Anong itsura? Yan, mga nalaglag. Hindi siya maipasok. So, nakangawit siya in fairness at mainit. So, it's not fun. It's not fun. Yes, indeed. It's not fun to do this. But, for the sake of experience, this kind of traditional fireplace, I don't know anong tawag dito, heater, traditional heater. Hindi pala siya madali, pero environmental friendly, which I'm not really sure of, kasi naisip ko, yeah, it's environmental kasi kahoy siya. Pero, papausok ka. Hindi ka gumamit nga ng kuryente, pero pausok ka dun sa taas. Kasi may chimney to.
Nandun sa taas yung chimney. So, yung usok nito, lumalabas doon sa taas. So, yan. And then, sara na natin itong matigas na ulo. Yung. And then, since meron pang hindi natunaw, gawa natin ang paraan. Tanggalin natin at ipasok natin doon sa kabilang ibayo. Yan siya. Sana wag malaglag. So, nandito. At hindi ko siya mabuksan. Dito. Yung taka. They call it taka. So, dito talaga siya nagpapaapoy. Kasi yung sa kabila is ano ito? Ay, nakumusok na siya. Dito is actually oven. So, ang tawag nila is uni. In Finnish, uni. So, naupausok na naman ako at mag-iingay na naman itong fire alarm. Sara na natin. Yan. So, nakasara na siya. And also dito, sara natin ng konti. So, ganito na ang nangyayari. Yan. Wala na siyang apoy dito pero may init pa rin. And yet, tumaas na yung temperature.